Nang malagpasan nito ang mga gwardya, masama itong tumingin sa kanila. Nagulat pa siyang bahagya na makilala ko sinong babae. None other than Tanny the Whore. Oh, look who's here. Ikaw pala yung sinasabi na VIP? Oh my gosh, kahit sang anggulo ka tingnan, di ka naman mukhang VIP. Malditang sambit nito. May humawak pang gwardya sa braso nito. Ano ba? Wag niyo nga akong hawakan. You're so dirty. Ew! Tumingin kay Melody ang mga gwardya at sinenyasan niya na lamang nahiyaan ng babaeng to. Mukhang naliligaw ka yata, Tani. Wala rito si Melvon para magwala ka ng ganyan. Nagkatinginan din si Shane at Wincy. Mukhang nakuha nila kung sinong babaeng to nang banggitin niya ang pangalan ng ex-boyfriend niya. Mabilis nagbago ekspresyon sa mga mukha ng kaibigan niya at naging matari at handang rumesba kung sakali. Ikaw yatang naliligaw, malanding linta? Nakangisi nitong tugon at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Oh, it's a beautiful gown pero hindi naman bagay sa'yo. Tumingin ito sa head manager. I want that gown for me. Kaya kong bayaran yan with my own money. Hindi katulad ng lintang to, kapit sa sugar daddy. At sunod-sunod ang pinakawalan na tawa na parang baliw. I'm sorry ma'am, but ako ang nauna. At sino nagsabing hindi ko kayang bayaran to? Putol ni Melody sa head manager. Oh, I forgot the headlines. Kilalantari mo rin pala si Mr. Luxerio. Oh my gosh, you are such a whore. Nagkatinginan ng mga staff at para bang nakita ko sa mata nila ang gulat at inis sa sinabi ni Tani. Hoy, ikaw na mukhang clown. You have no right to call her a whore because it more suits to you. Rest back ni Wincy. Mukhang espasol sa kapal ng makeup. Hindi ka sexy kundi payat ka. Kalansay? Dagdag pa ni Shane. Oh ladies, mukhang pati kayo pinapalamon ng babaeng to galing sa panglalandi niya. At ikaw bilang head manager, I will report this to the owner. Sisiguraduhin kong matatanggal kayo dahil hindi niyo sinunod ang gusto ko. My dad will surely do that. Tani, where have you been? Nakatinginan kami sa likod at nakita namin si Melvon, tila naiirita na. Kanina pa kita hinahanap. Hubby, this lot makes me angry. Inago niyang gown na gusto ko. Parang batang sumbong nito at lumingkis kagad kay Melvon. Nang tumingin sa akin si Melvon, sandali nitong pinakatitigan ang buong itsura ko. Pero mas concerned si Melody nang tawagin ni Tani si Melvon ng hubby. Kinasal na ba ang mga ito? Bakit di man lang dumaan sa kanyang balita? Can we go and pick others? Tanong niya kay Tani at tumingin sa mga gown and dress na ipinresenta sa kanya kanina, kaya mabilis siyang humarang. Oh, I'm sorry, this is all mine. Para bang nangaasar at nagmamalaki niyang sambit. Yes po, all of this is for Mrs. Luxerio? Napangisi si Melvon at sunod-sunod na tawa ang pinakawalan. What a co-antis are you? Talagang pinanindigan mo ang lumabas na issue? Why? Nahihiya ka ba na ang totoo? Matanda ng sugar daddy mo? Natatawa pa rin itong sambit. That is called nangangarap ng gising. Dagdag pa ni Tani at sabay na nagtawanan ang dalawa. Aba, sumusobra na kayo ah. Ines na wika ni Wincy at susugod na sana to pero kaagad niyang pinigilan. Iba talagang nagagawa ng inggit, no? Wala kayong pake kung isa ng matanda ang sinasabi niyong sugar daddy ko. At least hindi ako tulad niyo na ginawa ng lahat makapanira lang ng kapwa. You know what? Believe talaga ako sa tapang mo na wala namang ibubuga. Let's go, Tani. Maghanap na lang tayo ng ibang gown. Hindi rin sa'yo bagay ang suot niya dahil masyadong cheap ang itsura. Kaya bagay lang yan sa kanya. There is more gowns out there na mas bagay sa'yo. Okay, hubby, let's go. Kinikilig pang sambit ni Tani, tsaka siya inirapan nito bago tumalikod at umalis papalabas ng butik. Gusto niyang maiyak dahil sa masasakit na sinabi ni Melvon. Hanggang ngayon para pa rin siyang sinasaksak sa tuwing makikita niya ito. Naalala niya kung paano siya nito pinagmukhang tanga noon. Melody is with the girls ngunit nauna na tong pumasok sa loob at naiwan siya sa loob. Kinakabahan siyang lumabas ng van dahil pakiramdam niya baka pagtawanan lamang siya. This is her first time wearing this kind of gown. Gusto niya ito at alam niyang bagay sa kanya pero kulang yata ang confidence niya para sa sarili. Dagdag pa ang naalala niyang nangyari kanina. Where's Melody? Narinig niyang tanong ni Apollo kay Butler Gior. Nasa loob pa, mukhang kinakabahan. Lalo tuloy siyang kinabahan. Naalala niya na ayaw siyang pagsuotin ni Apollo ng revealing. Pero ano bang pakialam nito? Siya naman ang magdadala.
At isa pa, ito nga ang gusto niya, ang mas lalong galitin at inisin si Apollo. Tumaas tuloy ang confidence niya, kaya mabilis na siyang bumaba ng van. Nakita niya si Apollo nakasuot ng black suit. Ang buhok nito nakawax, pataas, patalikod. Napakalinis nito at para bang mas lalong gumwapo sa kanyang paningin. Di niya tuloy maalis ang kanyang paningin at kusa siyang napangiti na para bang nasa ibang lugar siya. Isa si Apollo sa mga lalaking kayang kang paibigin na ilang segundo lamang. Ang siya namang titig nito sa kanya para siyang idinuduyan at siya lamang ang pinakamaganda sa buong mundo. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagkagulat at pagkamangha sa kanyang itsura. "What the hell are you wearing, Melody?" Biglang dumilim ang tingin nito, para bang galit ang boses. "Oops, I'm in trouble." Na makita ni Apollo si Melody, hindi niya mahanap ang kanyang dila upang makapagsalita. She looks more beautiful in that outfit. Pakiramdam niya na mga oras na yon, hindi maalis ang tingin niya sa asawa. Ganitong ganito ang pakiramdam niya nung una niya tong masilayan matapos ng isang gabi ng pagsasama nila. He did not expect na mangyayari ulit ang ganoong pakiramdam. Nang bumaba ang tingin niya rito, noon lamang niya napansin ang paggawa ng cleavage nito. Halos kita na ang buong makinis na hita nito. Mabilis siyang napanunok at naikuyom ang kamao. Nakalimutan yata ng staff ang mga bilin niya. Masyadong revealing ang suot nito. "What the hell are you wearing, Melody?" Galit niyang tanong dito. Hindi kaagad nakapagsalita si Melody. Kitang-kita niya kung paano nag-ibang emosyon at ekspresyon sa mukha ni Apollo. Para bang nilunok din niya ang kanyang dila. Mabilis na lumapit si Apollo sa kanya. "Hindi ba sinabi sa'yo ng head manager na bawal ang revealing? Are you trying to seduce men out there?" Naniningkit pang sambit nito. Pakiramdam niya na bastusan siya sa sinabi ni Apollo. "It's my choice. This is my body. Kaya ako lang may karapatan pumili ng susuotin ko. Bakit? Maganda naman, di ba? At isa pa, problema na nila kung mahuhumaling sila sa akin." Tugon niya rin ng pabalang. Parang gusto silang awatin ni Butler Jr. dahil medyo napapalakas ang boses ng mga to. Pero nagdadalawang isip siya dahil baka madamay pa siya. Kaya naman napakamot na lamang siya sa ulo, tsaka bumalik sa loob ng van. Nakipagsukatan ng tingin si Melody kay Apollo. Hindi siya makapag-focus na maayos at magpanggap na galit din siya dahil ang lakas na epekto ng presensya ng asawang lalaki para sa kanya. Ang pabango nito nanonood sa kanyang ilong. Hindi niya mawari kung bakit tila ba pamilyar sa kanya yon. "Are you trying to break my rules?" Mahina, ngunit para bang nagbabantang tanong ni Apollo. "Hindi. Wala akong rules mo na nilalabag pero ito ang rules ko sa sarili kong katawan." She's trying to suit herself bago pa siya bumigay sa mga tingin ni Apollo. "Oh, there you are, Mr. Apollo." Kapwa sila napatingin sa pamilyar na boses at nakita nila si Mr. Buendia na papalapit sa kanila. At nang iyong tiningnan muna nito si Melody mula ulo hanggang paa. "Napakagandang assistant. Your gown is amazing." Pagpuri ni Mr. Buendia. "Damn it!" Bulong ni Apollo sa narinig naman ni Melody. Kaagad umirap si Melody sa asawa at ngumiti rin kaagad kay Mr. Buendia. "Thank you, Mr. Buendia. It's my pleasure to attend your daughter's birthday celebration." "Oh, welcome. I'm sure you're gonna love her. Let's go inside." Nauna nang maglakad si Mr. Buendia at bago pa makapaglakad, si Melody, hinawakan na ni Apollo ang braso niya at isinukbit sa kanyang braso. "Hindi ka aalis sa tabi ko o kahit sa paningin ko. Don't ruin this night for your useless actions." Mariing sambit ni Apollo nang hindi sa kanya nakatingin. Bumitaw si Melody sa braso ni Apollo. "Huwag mo kong manduhan. Oo, assistant mo ko sa trabaho but we are not in the office. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin." At nauna nang maglakad si Melody. Kasunod ng mga nakikistapang kamera sa kanyang dinaraanan. Napakatigas ng ulo. "She makes me crazy right now." Bulong ni Apollo at pilit pinapakalma ang sarili. Kinuha niya ang cellphone niya at saka tinawagan si Epifanio. "I need your help, bud. Make sure you are with Luhan. That woman makes me insane." At ibinaba nito ang tawag. Patuloy niyang pinapakalma ang sarili bago tuluyang pumasok sa loob.
Narito rin sina Epifanio at Luhan. Ayaw niyang masira ang gabing to dahil lang sa kakaisip kay Melody. Maraming bigatin at kilalang tao ang imbitado from different countries. Kilala siya ng mga ito at ayaw niyang mapahiya dahil lang sa asawa niya. Na makapasok na si Melody, hindi niya maiwasan ng mamangha sa loob ng mansyon. Sobrang daming mga bisita at ang disenyo talagang pinaghandaan. May mga malalaking chandeliers na hindi niya inaasahang ganon kaganda. Unti-unti siyang tumingin sa paligid at doon lamang niya napansin na ang ilang mga bisitang lalaki sa kanya nakatingin at ilang mga kababaihan narata sa mukha ang pagkairita. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Maglalakad sana siya nang bigla na lamang may lalaking tumabi sa kanya. "Are you with someone, babe?" Kinilabutan siya sa pangalang itinawag sa kanya nito. "No, I'm with my—" "Back off, Xavier. Nangaharas ka na naman ng babae." Napatingin naman si Melody sa kadarating lamang na lalaki. Matangkad ito, matipuno rin ang katawan at may abo ng mga mata katulad ng kay Apollo. Napansin ni Melody ang pagkakahawig nito kay Apollo, ngunit hindi naman niya alam kung may kapatid ba ito. And who cares, by the way? "You are so mean, Atlas." Sambit naman ng lalaking unang lumapit sa kanya, sabay kindat nito bago to umalis. "Pasensya ka na sa kaibigan kong yon, sadyang babaero kaya ganon?" Hindi pa rin siya nagsasalita at mukhang napansin naman yon ng lalaki. "Do you want drinks?" Tanong nito upang mawala ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ba ang alok nito. Kesa naman si Apollo ang kasama niya, mas mabuti pa ngang sumama na lang siya sa iba habang hinahanap niya mga kaibigan. "Sure." Tugon niya at saka niya sinundan ng lalaki patungo sa isang lamesa. Panay ang pagsulyap niya sa paligid sa pag-asang makita sina Shane at Wincy. Nauna ang mga tong pumasok kaysa kanya kanina, ngunit sa sobrang daming tao para mahirap tong mahanap. She started drinking just juice. Hindi niya na naising uminom dahil hindi niya nakikilala ang sarili kapag lasing siya. I'm Atlas. Kanina I accidentally saw you and to be honest, I can't take off my eyes from you." "Well, it's so obvious. You're literally stunning of all the women in this party tonight. I bet your stylist had a great taste." Para namang lalong nahiya si Melody. This is her first time na purihin dahil sa kasuotan niya at sa choice niya ng pananamit. Mabuti at sinunod niya ang gusto niya, kanya, kaysa sa rules kuno ni Apollo. "I'm so grateful na bagay talaga sa akin. I don't have a stylist. Akong pumili nito. Thank you for the compliment, by the way. I'm Melody, a landscape architecture." "Oh, ang taas mo pala." "Saludo ko sa mga landscape architecture. Malaking gampanin sa bawat project na meron ng company. Mukhang swerte ako at nakilala kita." Di mapigilan ni Melody ang mapangiti. Pakiramdam niya napakaraming beses na siyang gumawa ng tama. Marami na siyang narinig na papuri, pero ang lalaking nasa tabi niya ngayon ang siyang naiiba. He is so sincere. Ilang oras pa silang nagkwentuhan at nawala na sa kanyang isip si Apollo pati na ang mga kaibigan. Di naman na natiling boring ang gabing ito dahil kay Atlas. He is so funny and transparent, unlike Apollo. Ang hindi alam ni Melody, kanina pa siya hinahanap ni Apollo, ngunit hindi siya makita. "Ladies and gentlemen, I will introduce you my daughter, Pamela Buendia." Malakas na palakpakan ang namayani at tumaba sa isang babae mula sa likod ng stage. Napanganga si Melody dahil sa angking ganda nito na tila ba diwata. Mabilis siyang napatingin sa paligid. Pilit na hinahanap si Apollo sa hindi niya malamang dahilan. Ngunit di man lang to mahagip ng kanyang paningin dahil sa sobrang dami ng tao. Is she scared na baka magustuhan ni Apollo ang anak ni Mr. Buendia? Nang maramdaman niya na tila ba may nakatitig sa kanya, kaagad siyang lumingon sa gawing kaliwa niya. Nakatitig sa kanya ang isang lalaking bumabaliw sa sistema niya ngayon. Pumapalakpak ito ngunit ang buong atensyon ay nasa kanya. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nais bumitaw sa pagtititigan. May nararamdaman siyang hindi maintindihan kung takot na baka mawala ito sa kanya o baka basta na lang nitong iwan ang mga anak niya at siguradong masasaktan ng mga to. "Are you okay, Melody?" Bigla ay napapitlag siya at napatingin kay Atlas. "Ha? Oo. Medyo na-shock lang ako kasi ang ganda ng anak ni Mr. Buendia."
Pilit niyang inaayos ang pagsasalita at muli, tumingin sa lugar kung nasan si Apollo ngunit wala na ito roon. Let's go at the garden. Maganda raw doon. Pag-aaya pa ni Atlas pero kaagad siyang umiling. Punta muna ako ng comfort room. I need to retouch, you know? At sinundan niyo ng awkward na ngiti. Napansin ni Atlas na parabang tensyonado na si Melody, kaya tumangon lang ito at di na tinanong pa ako ng dahilan. After all, kakikilala pa lang nila. Marami pa siyang mga araw para kilalanin to ng lubos. Inaamin niya nakuha ni Melody ang atensyon niya. She is freaking gorgeous and kind. Mukhang nanalo si Cupido ngayon kung panain ito ang puso niya. Napangiti at napailing si Atlas dahil sa naisip. Mabilis nagtungo si Melody sa comfort room. Di naman siya naligaw dahil may mga staff na nasa paligid na napagtanungan niya at tinuro sa kanya kung nasaan ang comfort room. Nanginginig siya na parabang kinakabahan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. She's taking a deep breath at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ka pwedeng ma-fall sa kanya. Masisira ka na naman. Masasaktan ka na naman. Hindi mo nakakayanin pa kung mangyayari yon. Pagkausap ni Melody sa sarili habang nakatingin sa malaking salamin. Matapos niyang mapakalma ang sarili, nagtungo siya sa pool area kung saan may mga tao rin na nag-e-enjoy. Hindi na niya naisipan bang balikan si Atlas dahil lalo lang siyang natetense kapag katabi niya ito dahil marami tong katanungan. Nang may dumaan na waiter, kinuha niyang isang baso na may lamang vodka. Kaagad niya tong ininom upang mapawi ang uhaw at pagkatense niya. Nahagip naman ng mga mata niya ang dalawang kaibigan, tila nagsasayaw kasama na iba pang mga kalalakihan. Napailing siya. Narito lang pala ang dalawa at tila humaharot pa. Maglalakad sana siya patungo sa mga ito nang di niya inaasahang makasalubong ang lalaking ayaw niyang makita. Pinasadahan ito ng tingin ang buo niyang katawan. Wow! That gown really shows off the curves of your ass. Nabastusan sa Melody sa komento nito tungkol sa kanyang suot. Bastos ka talaga noon pa. Galit niyang tugon sa mahinang boses. Sunod sumulpot si Tani sa likuran nito, nakadarating lamang. Tila ba hindi nito narinig ang sinabi ni Melvin? Oh my gosh, what are you doing here? Tila ba nandidiring tanong ni Tani. Don't tell me, you are with your old sugar daddy. At umarting nasusuko pa ito. Dito mo pala susuotin ang cheap gown na yan? You really look like a slut. Nag-iba bigla ang naging komento ni Melvin at umastang nandiri sa kanya. Napangisi siya. Wala akong oras para patulan ng kabaliwan yung dalawa. Matapang niyang tugon. Akmang maglalakad na sana siya ngunit sadyang tinapunan ni Tani ang dibdib niya ng juice. Oops, sorry. Natatawang sambit ni Tani. Napatigil si Melody at naramdaman niya ang lamig sa kanyang balat. She took a deep breath at ayaw niya itong patulan pa. Ayaw niyang gumawa ng eskandalo dahil bisita lamang siya but it's too late dahil nakuha na ni Tani ang atensyong gusto nito. Melody? Napalingon siya sa kanyang likuran. Narito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Sambit ni Atlas sa napatingin sa basa niyang gown. What happened? Napabalik ang tingin ni Melody kay Tani at ganoon din si Atlas. Atlas? Don't tell me pinatulan mong babaeng to. Para bang gulat na sambit ni Melvin. Iba ka talaga, Melody. Paiba-iba ka ng lalaki. Natatawang sambit nito. Wait, what are you talking about? Nagugulahang sambit ni Atlas. Pakiramdam niya maiiyak na siya sa nangyayari. Alam niyang uungkatin ng mga ito ang nakaraan niya at sasabihin kay Atlas. Hindi niya pala yata talaga kayang takasan ang nakaraan niyang yon. Para bang habang buhay siya nitong hahabulin. Sa tingin ko, ikaw naman ngayon ang flavor of the week niya. She is a slut and a gold digger, kaya ngayon narito para maghanap ng bagong prospect. Mukhang sa'yo yata na tapat, Atlas. Naiiling na tugon ni Tani. Is that true? Tanong naman ni Atlas. Gusto niyang sumagot pero nakikita niya ang tingin ng mga tao sa paligid nila. Ayaw niya ng ganto. Muling bumabalik sa alaala niyang lahat. She's crying at the middle of the crowd. They were talking and laughing at her. No one is there to help her. How cruel they are. Mabilis siyang napayuko. Sana makita siya ni Apollo. Panalangin niya sa kanyang isipan. Tapos na ba kayong pagtawanan, siraan at bastusin ang asawa ko? Nahigit ni Melody ang kanyang hininga. Ang boses na yon. Boses yon ni Apollo na nagmumula sa kanyang likuran.
Para bang narinig ni Apollo ang panalangin niya. Di niya natuloy napigilan pa ang pagtulo ng luha. For the second time around, narito ang lalaki para sagipin siya. Habang kausap ni Apollo ang isa sa mga naging kliyente ng company nila noon, unti-unting nakuha ang kanyang atensyon na isang nagpupulong na mga tao malapit sa pool area. Everyone seems interested kung ano man ang nangyayari. Nang balingan niya si Epifanio, sinenyasan niya ito na parabang tinatanong niya ito kung anong nangyari at nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-usap. Wala akong oras para patulan ng kabaliwan ninyong dalawa. Kaagad na napalingon si Apollo sa pool area nang marinig niya ang boses ng asawa. Nakita ng kanyang dalawang mga mata kung paano tapunan na isang babae ang gown ni Melody. Napahawak siya na mahigpit sa basong hawak niya. What the heck is happening? That's Melvin and Danny. Siya yung ex-boyfriend ni Melody and I think right now gusto nilang ipahiya ito. Sambit ni Epifanio sa kanyang gilid. Napatiimbagang siya. Anong karapatan ng mga itong pahiyain ng asawa niya matapos silang sirain ang buhay ni Melody noon? And that Melvin? Hilat siya pa lang ng mukha, mukhang di na mapagkakatiwalaan. And the way he looks at her wife. Pinagpapantasyan niya ito. How dare he is? Gusto ba nitong mamatay? Ang mga sumunod na nangyari hindi niya inaasahan. Nakita niya roon si Atlas. Kagad niyang nailapag ang hawak na baso bago pa ito mabasag dahil sa higpit ng pagkakahawak niya rito. What the hell is he doing here? Galit na tanong ni Apollo. At nakuha naman kaagad ni Epifanio kung sinong tinutukoy nito. I don't know. I thought he is in England. Nagtataka ring tanong ni Epifanio. Naglakad patungo kina Apollo si Luhan. Nabalitaan kong inimbita siya ng anak na Mr. Bandia. He is a close friend of Pamela. Sambit nito sa kanila. Napangisi siya. Talagang napakaliit ng mundo para sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung inaasar siya ng tadhana o gusto nitong galitin lang talaga siya. But what the heck is his connection with Melody? Bakit naroon din to at interesado? Bulong niya na tayong siya lamang nakakarinig. Sa tingin ko ay ikaw naman ngayon ang flavor of the week niya. She's a slut and a gold digger. Kaya nga narito yan para maghanap ng bagong prospect. Mukhang sa'yo yata natapat. Atlas? Talagang di na maganda ang mga lumalabas sa bunganga ng taong yon na ibinabato kay Melody. Kitang-kita niya paano napayokos si Melody. Halata niyang natatakot at nanginginig to dahil sa pagkuyom ng kamao nito. He remember what happened at the hospital. Di niya hahayaang maulit muli yon. Ang makitang umiiyak to, para bang pinagpirapiraso ang puso niya. Kung ano man binabalak mo, wag mo nang ituloy. Dahil karamihan sa mga nandito ay mabibigat nating kliyente sa AAA. Payo ni Luhan? I don't care. Kaya ko magsimula muli sa umpisa, pero hindi ko kaya ang makitang pinagtutulungan nilang asawa ko. Hindi malaman ni Apollo kung bakit ang tono ng boses niya tila ba naging territorial at butihing asawa. Bahala na kung masira siya o mawala ang iba pang kliyente dahil sa issue na to, pero hindi niya hahayaang mag-isa roon si Melody. Mabilis siyang patungo sa pwesto nila ni Melody.